Nangyari ito noong 19 ako. Hindi ako ang pinakagwapong lalaki kaya malas ako sa pag-ibig. At naisipan kong mag-Tinder. Di rin ako sinwerte doon. Hanggang 3 buwan akong gumagamit nito. Noong isang blonde na babaeng si Katie ay nag-message sa akin. Maganda siya at naisip kong bot ito dahil sa ganda niya. 3 araw ang lumipas at minessage niya ako ulit. At nagtaka ako dahil hindi ako minemessage ng mga bot ng sobra sa isang beses. Chinek ko ang kanyang reply at profile. At sigurado akong hindi siya bot. Mga 1 buwan kaming nagchat-chat noong naisip niyang magkita kami sa personal. Nagdalawang isip ako dahil 8 oras na drive ang kanyang bahay mula sa kung saan ako nakatira. Pero sa totoo lang, gusto ko siya. At napag-isipan ko ding makita siya ng ilang araw na din. Matapos niyang magpakiusap pa sa akin, ay sinabi kong pupuntahan ko siya. Sa puntong yon, hindi na ako nagduda sa kanya dahil nag-video call kami bawat 2 linggo at tumatawag ng halos araw-araw. Pakiramdam ko ay sinwerte lang talaga ako. Pero naging weird ang mga bagay noong papunta na ako doon. Palagi niya akong minemessage kung saan na ako at kung papunta pa ba ako. Minsan ay umaabot ng 30 minuto bago ako makapag-reply at sinesendan niya ako ng mga nakakainis na messages. Binalewala ko lang at naisip na ninanyelbos lang siya na makita ako. Ako rin, kaya di ko siya masisisi. Nahirapan akong hanapin ang bahay niya dahil ang mga direksyon na binigay niya ay nakakalito. Nasa likod ito ng kasukalan sa likod ng kalsadang graba at lupa. Tanghali noon nung nakakita ko ng isang kakaibang bahay na nakasarado ang bintana sa pangalawang palapag gamit ang mga tabla ng kahoy. Hindi naman ito mukhang inabandona, pero mas malala ang lagay kumpara sa kung saan nakapark ang pulang buggy ni Katie na palagi niyang kinakwento. Tinext ko siya na nakatiting na ako. Nagreply naman siya ng smiley face. Nung bumaba ako sa aking kotse para kumatok sa pintuan, nakita kong may nakatitig sa akin mula sa 2nd floor. Medyo creepy pero baka tatay lang niya yun. Sinabihan niya ako na bumibisita siya paminsan-minsan kaya binaliwala ko lang at kumatok sa bahay. Binuksan niya ito at hinalikan ako na ikinagulat ko. Pumasok ako sa loob ng bahay nila. Umupo ako sa sofa at nag-usap kami ng plano namin. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang tatay. Di mo sinabing nandito ang tatay mo. Surprise pa yun? Mukhang nalito siya at sinabing wala dito ang tatay niya. Akala ko ay tinatago pa niya. At sinabi kong nakita ko na siya na sumisilip mula sa bintana sa taas. Namutla si Katie at sinabi niyang kailangan naming umalis kaagad. Tumakbo kami sa aming mga kotse at noong tinanong ko siya, sinabi niyang wala doon ang kanyang tatay at mag-isa lang siya hanggang dumating ako. Tumawag ako ng pulis at habang tumatawag ako, hiningal si Katie at tinuro ang bintana kung saan ko nakita ang lalaki. Nakatingin siya ulit sa amin mula sa bintana. Napagbasdan ko siya ng maigi at nakitang matanda siya at mahina. Parang hindi siya nakakain ng ilang araw na. Umalis siya noong nakita namin siya. Umabot ng kalahating oras bago nakarating ang mga pulis. Umiiyak si Katie na bakit ang tanga daw niya na iniwan na di nakalak ang mga pintuan. Noong dumating ang mga pulis, may kumestyon kay Katie at 2 tumingin sa bahay. Bumalik sila at sinabing wala silang nahanap sa loob ng bahay. Pero nakita nilang nakabukas ang pintuan sa likod. At kung sino man yon ay ginamit ang pinto palabas at tumakbo papunta sa kakahuyan. Pero sigurado silang walang laman ng bahay. Noong umalis ang mga pulis, pinakiusapan ako ni Katie na matulog doon dahil natatakot siya na mag-isa sa bahay. Sinamahan ko siya at natulog kami sa sofa sa ilalim dahil ang kwarto ni Katie ay katabi kung saan nakita ang lalaki. Dinala din ni Katie ang shotgun na binigay sa kanya ng kanyang ama na hindi niya nagagamit. Sabi kong okay na at wala ng lalaki pero pinilit niya na mas ligtas ang pakiramdam niya kung nakalabas ito. Mabuti at pinilit niya ako. Noong gabing yon, gising pa ako at nanonood ng TV. Nakatulog si Katie at mula sa kusina nakarinig ako ng doorknob na pinipilit buksan. Hindi na ako natakot nun, naiinis lang. Pinandar ko ang ilaw sa kusina at tinutok ang baril sa pintuan ng kusina. At nandun siya, ang lalaking nasa loob ng bahay, nakatayo sa kabilang panig ng glass door. Mukhang gulat siya at mabuting nilock namin ang pinto. Ang lalaki ay muling tumakbo papunta sa kakahuyan. Ginising ko si Katie at sinabi ang nangyari at tumawag ulit ng pulis.
Noong dumating sila, sinuri nila ang kakahuyan ngunit wala silang nahanap. Sinabihan nila kami ni Katie na mainam na humanap kami ng ibang matutulugan. Nagpaalam kami ni Katie sa isa't isa. Makikitulog siya sa isang kaibigan at pauwi na ako. Umalis ako matapos umalis si Katie. Kausap ko sa telepono ang aking kapatid at kinuwento ang nangyari. Nakabukas ang aking headlights at habang nag-uusap kami, may nahagip ang mga mata ko. Ang lalaking yun ay nakatayo sa gilid ng bahay at nakatingin sa akin. Mabilis akong umalis doon at hindi na tumawag pa ng pulis. Pero tinext ko si Katie at sinabi niya na tatawag ulit siya ng pulis. Sa tingin ko ay hindi na kailanmang bumalik pa si Katie sa bahay na yun ng mag-isa.